loud-mouthed boasters, showing favoritism to gain advantage. 20. But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. Verse 18, they said to you in the last time, there will be scoffers, following their ungodly passions. Verse 19, it is these who cause divisions, worldly people, devoid of the Spirit. Verse 20, but you, beloved, build yourselves up in your most holy faith, pray in the Holy Spirit. Verse 21, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Verse 22, and have mercy on those who doubt. Verse 23, save others and snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even a garment stained by the flesh. Verse 24, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. Verse 25, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa inyong banal na salita at naway ito mabuhay sa aming buhay, ang living gospel ng aming buhay, makilala ka ng mga hindi pa nakakilala sa inyo. At sa muli, samahan niyo kami habang mga-out kami ng mga pulit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Nasukin ka rin lahat! Praises rising, eyes on turning to you. We turn to you. Holy Spirit, eyes on yearning to you. We don't. When we see you, my friend, to make a day. In your presence, all our needs are wiped away. Washed away.
Let's sing again. God's when we see you. Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Cause when we see you, cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away.
iwagsi mo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na iwagsi ang mga nagagawa namin kasalanan man sinasadya man po ito o hindi Panginoon naisip namin nasabi kami po yung Panginoon. And Lord, as we come to your presence, let your Spirit, Lord, move in our lives, move in this place. Panginoon, masabi, Panginoon, kung ano man ang mga hindi para sa inyo. Sumagin ito, Panginoon, maging banal na apoy.
for this morning. Atoy, Pastor Evan. So, ako na pala. Nakakabahan kasi talaga. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen po. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Yan po. Tignan mo yung katabi mo, nagagandahan, nagwagwapuhan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tignan mo yung katabi mo at sabihin mo ay ako ay natutuwa. Narito ka ngayon. Kahit kung makapagyo. Kaya narito ka pa rin. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Nako, alam niyo po sa ganitong panahon talagang ang pagsunod sa Panginoon ay nasusubo. Alam po, na pagbago pa lang kaninang umaga. Nako,
ay challenge na po sa atin. Magsisimba ba ako o hindi? Attend ba ako o hindi? Amen? Pero dahil nandito ka, ginusto mo, ano po, hindi papayagan ng Panginoon na hindi ka mapagpala. Amen po ba? Amen. And, ano po, no? Ang ating pong series ngayon ay tinatawag ko na, ano po? Obedience. Okay? At ngayon po ay pinaka-pangwaling linggo na po ng ating pong pag-aaral na obedience. Tayo po ba ay natututo sa pag-aaral po natin? Amen? Pinag-aaralan po natin muna, no? Yung foundation. Bakit ka, yung ano ibig sabihin ng pagsunod, o ibig sabihin ng obedience. Bakit ka sumusunod? No, yan. The root of obedience. O ano ba yung pinagmumula ng bakit ka sumusunod sa Panginoon? Okay? Po yung tinatawag na radical and partial obedience. Okay? Ang gusto ng Panginoon, hindi yung ang pagsunod mo ay parang Bombay. Hulugan, 50-50. Ang gusto ng Panginoon, pag sumunod ka, 100%. Amen po. Ano pa, pinag-aralan din po natin, sa pagdating po sa pagsunod sa Panginoon, marunong din po tayo na i-manage yung pinagkalaw po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? No? At ngayon po sa araw na ito, sa umaga po ito, no? Pag-aaralan po natin yung reward naman po ng isang yielded life. No? Yung isang buhay na inyo pong ibinigay ng buo sa Panginoon. Naniniwala po ko na kapag po ang buhay ninyo, yung buhay mo, buhay natin po, in-invest mo para sa Panginoon, hindi po yan lugi. Amen? Lagi po yan merong investment. May balik po lagi yan. Amen? Kung di man nakita sa physical, no? At least alam mo sa langit maraming yaman. No? Marami kang naipon. Amen? Hallelujah. At isa po sa mga pag-aalala po natin ngayon ay yung freedom of an obedient life. Wow, may freedom pala sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Akala ko dati pagka ikaw ay inuutusan, no? Naiinis ka kasi ayaw mo na nauutusan. No? Ayaw mo na sumusunod. Okay? Pero meron pala tinatawag na kalayaan. Okay? May kalayaan po sa pagsunod sa Panginoon. Okay? Ang sabi po niya, no? Nung unang linggo ay binigay na po sa atin yung tinatawag na ano bang meron sa obedience, no? Nagdadaman po yan ang tinatawag na pagsunod o trust at trust, pagtitiwala, and follow, pagsunod. So kailangan po may trust ka at meron ka pagsunod. Amen? Yung obedience po, na pinag-uusapan po natin yan, ay biblical obedience. Okay? Ibig sabihin, hamos sa Biblia. Amen? Yung obedience na ito, okay, ito po ay binibigay lamang sa isang Diyos. Hindi lang po sa tao. Kundi obedience na ito, ibinibigay mo para sa Panginoon. Ano po? Ang pagsunod po, kailangan po ng pagkatato ay nag-o-obey sa Panginoon, kailangan po may tiwala po tayo sa ating pong sinusundan. Amen po ba? Nako, kasi mahirap po sumunod sa isang tao, may pinapagawa siya, tapos hindi mo kilala, ano ang karaniwan na nagiging tugon natin, ay sino ba ito, bakit ito susundin? Diba? Unless nakilala mo yung nag-uutos sa'yo, kilala mo siya, ano yung kakayanan niya, no? Susunod ka. Magtitiwala ka. Tama po. At saka ka susunod. Ganun din po sa ating pong pag-follow sa Panginoon. Okay? Hindi lang po yan yung meron kang sinusundan na tawag dito na content creator sa Facebook at lagi ka nakapollow. No? Pinapanood mo lahat ng kanyang ginagawa. Yung kanyang buhay, pinapanood mo. Amen? So paano natin mapapanood ngayon ng Panginoon sa kanyang ginagawa sa kanyang buhay? No? Basahin po natin yung Bible. Matthew, Mark, Luke, John. Matthew, Mark, Luke, and John. Amen? Tingnan po natin ang buhay ng Panginoon doon. Okay? Sundan po natin kung paano siya
yung kanya pong ginagawa na pagsunod sa Ama, yun din po yung ating pong gagayahan o paggagayahan. Amen po ba? At sa ating pong pagsunod sa Panginoon, kailangan po ng tinatawag na i-practice. I-practice na po natin yung ating pong pag-obey sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Mainit yata. Amen. Hallelujah. So malinaw po na mga kapatid, no? Kailangan po ng trust at kailangan po ng pagsunod. Amen. Hallelujah. The reward of the yielded life, the blessing on the other side. Okay? So, sabay-sabay nga po natin basahin. Obedience, 1, 2, 3. Obedience always requires a sacrifice in the church system. Amen. Okay. Yung naka-highlight po na unang naka-highlight po is sabi po ng sacrifice. Amen po ba? No? Ang pagsunod po, sabi ng Bible, kailangan po ng sacrifice. Okay? Ano po ang mga bagay na kailangan po natin i-sacrifice bago tayo sumunod sa Panginoon? Buhay mo. Amen. Kailangan po natin minsan mag-sacrifice ng oras sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Minsan may isa-sacrifice tayo financially para sumunod sa Panginoon. Minsan may isa-sacrifice tayo na relationship para sumunod sa Panginoon. Nako? Minsan may isa-sacrifice tayo na pangarap para sa Panginoon. Amen. Gusto mong mag-abroad, pero sabi sa'yo ng Panginoon, dito ka lang. Ano po? Ano pa? In the short term, but it is an eternal reward. Yun pala. No? Yun pala yung maganda. No? Yung panandan, yung pagsunod mo ngayon, no? Meron palang tinatawag na reward. Sino gusto ng reward? Amen. Di ba pag inutusan ka ng nanay mo, nak, bili ka ng toyo sa iyo ng sukle? Yes, ma. Di ba? Tapos sabi mo, ma, magpapaload ako kasi kailangan ko namin sa aming report, kailangan ko mag-search sa internet, kailangan ko ng 50 pesos. O anak, ayan, o 100 sa iyo na yung sukle. Di ba? May reward. Yun ang gusto natin. Amen? Pero yung ating pong obedience sa Panginoon, hindi lang po ito basta reward na tinatanggap po natin. Ito po ay eternal reward. Para sa akin po, ito po yung tinatawag na promotion. Na po? Pag sinabi po promotion, dati, ang buhay mo, ganito ka. Sabihin mo na, dati ka, sinungaling ka, dati ka, nagnanakaw ka, dati hold-upper ka, no? Yan ang buhay mo dati. Amen? At yung tingin mo dati na buhay mo, parang walang pag-asa, tama? Parang walang patutumahan, tama? Amen? At nung narinig mo ang Panginoon, yung kanyang ginawa, narinig mo yung Panginoon, yung paano siya magbago ng buhay, kung paano siya magpala, kung paano siya magpalaya, narinig mo, sumunod ka sa Kanya. Kaya ka nandito ngayon. No? Hallelujah. Iririp mo yung reward na yun. Amen? Mula sa kadiliman, papunta sa kaliwanagan. Amen? From darkness into light. No? Yun po yung reward na yung tatanggapin. Amen? Na dati ikaw lang ganito, nagtitinda ka ng balot, pero ngayon ikaw na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Amen? Eternal reward yun. Amen? Huwag po tayo mag-focus doon sa tinatawag na yung tinatawag na pag narinig po natin yung salitang calling, ay, tinatawag ka ng Panginoon, maging ganito ka, umaano ka daw, maging ganyan ka. Amen. Lahat naman po tayo tinawag eh. No? Kahit nasaan ka, tinawag ka ng Panginoon, gagamitin ka dyan. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon dyan. Ayun yung sinasabi kong promotion. No? Kahit factory worker ka na, nagpapagamit ka sa Panginoon, no? Marami nakakilala sa Panginoon, promotion yun. Yun ang promotion na sinasabi ng Panginoon. Eternal reward. Amen po ba? No? When we surrender our will, we step into the supernatural protection
peace, and ultimate destiny God has for us. Yun po yung maganda. Amen. Habang ginagawa mo yung eternal reward na yun, ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, no? Ang pag-iisip ko sa iyo ay laging maganda. No po? Kahit kung iisipin mo, ay bagyo na naman. Ang hirap na naman bumaano. Ang hirap bumaano. Kung magsisimba ba ako, hirap sumunod. Amen? No? Isa pa po, no? Patawarin po ng Panginoon. Ang hirap po maligo. Kapag... Amen po ba? No? Ang sarap po nyo kapag habang ikaw ay sumusunod ng Panginoon, andun yung kanyang protection. Andun yung kanyang kapayapaan. Amen? Totoo na napakarami nating iniisip, marami tayong ginagawa. No? Kahit nga po yung kahit yung mga pulubi, problema po yan. Nag-iisip din po yan, paano sila kakain. Amen? Pero, buhay pa rin sila sa awa ng Panginoon. Tapos ikaw lang dito, sumasamba sa Panginoon. Amen po ba? No? Yung ultimate destiny ng Panginoon para sa atin ay yung magamit ka. Hindi yung sa langit. Wala na tayong gagawin doon kundi magpuli. Hindi, dito, habang buhay ka, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Baka sa pakisabi sa katabi mo, gagamitin ka ng Lord. Okay? Basahin po natin yung talata po sa umagang ito. Ayan, meron po tayo 30 minutes. Okay? Sabay sa... ako na lang po magbabasa. Okay? Focus lang po kayo dito. Kung meron po kayong Bible sa inyo pong mga cellphone, na po, makinig po kayo. Ayan. No? Habang nagsasalita ako, nakikinig kayo. Amen? Obedience po yan. Thank you. Purin po ang Panginoon. Okay? When he finished speaking, he said to Simon, push the boat out further to the deep water. And you and your partners, let down your nets for a catch. Okay? Inuutosan sila ng Panginoon na ihagis ang kanilang mga lambat. Lambat nila. Okay? Ang sabi ni Simon, Master, Simon answered, we worked hard all night long and caught nothing. Sabi niya, magdamag kami nagpupuyat dito. Wala kaming nahuli. Okay? But if you say so, no? I will let down the nets. Dahil sinabi mo, Lord, sige. Okay? Verse 6, they let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. Okay? So yung sunod sila sa Panginoon, hinulog nila ang lambat, no? At maya-maya, no, hindi na po nila mahila paangat yung kanila pong lambat sa sobrang dami, sa sobrang bigat. Amen? Gusto ba natin yung gano'n? Yung pag nagpala ang Panginoon, umaapaw. Ano po? Hallelujah. Mamaya, tignan natin. So, they said to motion to their partners in the other boat to come and help them. They came and filled both boats so full of the fish that the boats were about to sink. Amen? Gusto rin natin na pagpalaan tayo. Tama po ba? Pero yung pagpapala na yun ay gusto ng Panginoon, hindi lang sa'yo. Kaya pag binilis ka ng Panginoon at nakita mo parang may sobra, no? Ibig sabihin niyan, i-share mo na. Amen? Hallelujah. Tanggapin. Pagka tinanggap mo, i-share mo. Amen? Pag may sobra, ibahagi mo. Hallelujah. Dahil, tingnan mo, hindi lang ikaw po yung nakikinabang ng papapala. Ganyan po mag-bless ng Panginoon kapag ka ikaw ay sumusunod. Amen? And I close with an opening prayer. Joke lang po. Di pa tayo tapos. Okay? Bigyan ko lang po kayo ng background ng storya na ito. Okay? Para hindi po kayo parang, ano yan? Nasa dagat sila. Okay? Ang background po yan, di pa ba tayo? Ang background po yan is, yung si Jesus po ay nagtuturo sa may tabing dagat sa Galilee. Sa Galilee po yan. Nagtuturo siya sa may tabing dagat. And sinusod, kasi ang daming tao na kasunod sa kanya eh. So ang ginawa ni Jesus, sabi niya, inutusan niya sa Pedro, Pedro, pwede bang itulak mo ng konti yung bangka? Nakasakay siya sa loob ng bangka si Jesus. Parang ganito, yan. Ito yung bangka, tinulak ni Pedro. Andito ngayon si Jesus nakatayo. Nagtuturo siya. Okay? Nagtuturo siya. Okay? Ay di pagkatapos niya pagkatapos siya magturo, yung dalawang bangka na isa doon si Pedro, ito na po yung nangyari. Okay?
Ito na po yung nangyari. Sabi niya dito, push out the boat further to the deep water, you and your partners, let down your nets for catch. Okay? Ang nangyari po sa kanila ay nakinig muna sila ng salita ng Panginoon. Okay? Naniniwala kami, pagka merong nagtuturo, merong nakikinig, kasunod nun is himala. Okay? Kapag inuuna mo pala ang Panginoon, sa Kanya pinuprovide yung mga pangangailangan mo. Amen po ba? Narito kayo, inuna niyo ang Panginoon, nakikinig kayo sa Kanyang sinasabi. Amen? At naniniwala ko, mamaya pag uwi mo, may himala na gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Yung family mo, matagal mo nang pinag-pray, no? Na gusto mong maayos, no? Mamaya may ginagawa na po ang Panginoon habang nakikinig ka. No? Yung kalusugan mo na matagal mo nang pinag-pray na gusto mong bumalik, mamaya may gagawin ng Panginoon habang nakikinig ka. Amen? Yung karir mo na gusto mong umayos yung buhay mo, mamaya may gagawin ng Panginoon, may sagot na siya. Dahil inuna mo siya. Amen? And sabi niya po, no? Bunod sila, tingnan niyo po, ang nag-uutos sa kanila si Jesus. Si Jesus po ay nagtitinda ng, and then si Jesus po ay karpentero. Inuutosan niyo yung mga mangingisda. Yung mga mangingisda po ay mga professional yan. Si Pedro, magaling niyang manghuli. No? Bata pa lang yan, nanguhuli na yan ng isda. No? Gamit niya yung pamingin niya, pating ang nahuhuli niya, ganun siya kagaling. Joke lang ito. No? Magagaling po si Pedro. Ama po ba? Professional siya. Bakit kaya, sabi niya, siguro nagtatanong din kayo, bakit kaya sumusunod sila? No? Mas magaling pa kami sa'yo, mangingisda kami, professional kami, bakit kami susunod sa'yo? No? Engineer ko bakit tutulungan ako ng, yung nagkakarpintero lang? Diba? Isipin nyo maigi kung ako si Pedro, ako susundin ko, mas magaling ako dito. Okay? Tingnan niyo po itong maigi Sumunod si Pedro dahil meron siya nakita. Amen po ba? Okay, yung verse 5 sabi niya, tingnan niyo puyat sila dyan. Puyat stress, magdamag, bumayahin, magdamag, walang kinita. No? Nasiraan pa. No? Sino po yung bumabiyahin dito katulad ko? No? Bumabiyahin pa, nasiraan pa, gumastos pa, wala nang kinita. Tapos sasabihin, dito ba lang, punta ka lang dyan, mayroong mag-aano sa dyan, may ihahatid ka dyan. Ano? Tapos, yung kinita mo ng buong araw, kinita mo lang ng isang oras. Wow, ang galing. Diba? Tingnan niyo po sa verse 6 sabi niya, Master, diba sabi niya, nagtrabaho na kami buong gabi. Trabaho na kami. No? Yung buong gana nila, punta na kami doon sa dulo, wala pa rin dito, wala talaga. Yung mga isda, kung nasaan kami, umaalis yung isda. Ano po? Ano lumapit sa amin? Okay? Ikaw kaya yung ganito, mga kapatid. Pagod na pagod ka na, galing sa trabaho, stress na stress ka, tapos bigla ka sasabihin na ganito, bakit? Mas magaling pa ako sa'yo. Hindi ba pwedeng di ba sa kalagayan ni Pedro, pwede siya magalit pwede siya magmalaki. Amen? Kaya lang sabi niya, andun pa rin yung galit. Pwede siya magalit, pero sabi niya, master pa rin. Sabi niya, andun pa rin sa puso niya yung kanyang papakumbaba. Amen? Kilala niya yung kausap niya Amen? Pero hindi niya sasabihin, master, kung wala siyang nakita. Kung wala siyang naranasan. Amen? Makikita po natin sa susunod na talata. Okay? Tatiyan ako po sa inyo. Hallelujah. No? Ikaw ba yan minsan ganyan? No? Yung nagmamaneho ka, ngumotor ka, tapos yung pasahero mo, sir, dito mo daan. Sir, doon mo daan. Meron ka doon sa may mapa na tinitignan mo, may risk ka may dadaan ka Mas marunong pa sa inyo. Ano po? Nakakainis. No? Pagod ka na sa initan, tapos tutulog pa ng ganyan. Ganyan po yung naranasan ng
San Pedro, ganun na siya. Pero sabi niya, Master, sige. Dahil sinabi mo. Okay? Hindi, sabi mo nga kanina, yung trust, kailangan kilala mo yung tao nagsasalita. May trust na si Pedro dito dahil meron ulit siyang nakita ulit. May naranasan siya. Okay? Kaya siya may tiwala sa Panginoon, kaya niya sinabi, pero dahil sinabi mo, Amen, susundin kita. Amen? Hallelujah. Ano po? Lord, ang hirap ng pinapagawa mo. Pero dahil sinabi mo, susunod ako. Lord, sabi mo, bitawan ko to. Pero dahil sabi mo, susunod ako. Eh Lord, kahit na nakakainis na yung nanay, tatay ko, utos na utos. Pero dahil sinabi mo, gagawin ko. Amen? Sunod. They let them down and caught such a large number of fish that the nets were about to break. Amen po ba? Kahit na naiinis ka na, kahit na stress ka na, kahit na pagod ka na, pero dahil sinabi ng Panginoon, sumunod ka at ang Panginoon magpo-provide ng higit pa sa inaasahan mo. Hallelujah. Ang sarap sumunod sa Lord, di po ba? Hindi alam, medyo masakit, pero susunod ka. Amen? Yung matagal mo ng kaaway, batiin mo na. Nako, batiin mo na, puntahan mo na, kausapin mo na, mag-sorry ka na, ikaw na lang mag-sorry. No? Yung blessing doon ay ikaw ay makalaya sa iyong nararamdaman. Hindi yan puro material. Amen po ba? Hindi yan puro patungkol sa kayamanan. Amen? Ang gusto muna ng Panginoon, yung puso mo makalaya. Yung puso mo maayos. Amen? Ilan na natin yan sa susunod talaga. Okay? So they motioned to their partners in the other boat to come and help them. Okay? Napuno yung lagayan ng kanyang bigas. Napuno yung lagayan ng kanyang rep. Napuno yung kanyang kung lamesa ng mga pagkain. Amen? At sa sobrang dami, no, lahat ng malapit kay Pedro, pinagpala. Kaya kung ikaw nandito, mag-isa ka, ikaw na asawa babae, ang pangasawa mo wala sa Panginoon, mga anak mo nandun sa bahay, patuloy ka lang lumapit sa Panginoon. Dahil pag pinagpala ka, kasama ang Panginoon. Manatili ka sa pagsunod sa Panginoon. Manatili ka. Dahil ang obedience journey yan. May step 1, step 2, step 3. Tuloy-tuloy lang. Amen? Yung ginagawa niyong pagsisimba, every Sunday, nakikinig kayo. Ina-apply nyo rin. Kahit nahirapan kayo, i-apply nyo. Amen? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang po, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Next po, when Simon Peter saw what had happened, he fell on his knees before Jesus and said, "Go away from me, Lord, I am a simple man." Ano ba? And he sent others with him, and the others with him were all amazed at the large number of fish they had caught. The same was true of Simon's partners, James and John, sons of Zebedee. Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will be catching people." They put the boats up on the beach, left everything, and followed Jesus. Amen? Okay? Bakit sinabi ni Pedro, "Panginoon, tumayo ka sa akin kasi kasalanan ako"? Okay? So ito na po yung sinasabi ko kanina. Kaya niya sinabi yan kasi may nakita siya. May naranasan siya. Amen? Ang ating pong pagsunod sa Panginoon, bago siya naging buo, meron munang tinatawag na encounter. Na-encounter niya muna si Jesus, ang Lord, ang provider, ang healer, ang nag-aayos sa siya ng pamilya, ang nagpapala, ang nagpapagaling, ang nagpapalaya, ang nagbibigay ng kapayapaan. Naranasan niya. Yung chapter 4 niya, mga kapatid, yung chapter 4 niya, babalikan pala po, no?
si Jesus nagpunta sa bahay ni Pedro. At doon sa bahay ni Pedro, kakain siya doon. Ang costume o yung kultura nila, kapag kami bisita sa bahay ng isang Hudyo, no, pinagsisilbihan yan. At ang nagsisilbi sa kanila, mga babae. No? Karangalan po nila na pag may bisita sila, no, pinagsisilbihan nila. Eh ang bisita nila, hindi po ordinaryo bisita. No? Ang Panginoon po ang bisita nila sa bahay. Hallelujah. No? Kaya kung kumakatok na si Jesus sa puso mo, papasukin mo na. Papasukin mo ang Panginoon sa puso mo. Nako? Eh nakita ni Jesus, walang nagsisilbi sa kanya. Kasi may sakit yung kanyang mother-in-law. Ibig sabihin, may asawa si Pedro, mother-in-law eh. Nako? Kung ako yun, biyanan, yaman siya, may sakit, biyanan yun. At napagbabahay. No? At nagpapasalamat po ako sa biyanan ko kasi hindi po siya katulad ng ganun po. Ito po. Mabait po yung naging biyanan ko. Kuhin po ang Panginoon, no? Amen. So yun po, no? Siguro mahal na mahal ni Pedro yung kanyang biyanan eh. Okay? Doon yung time na yun, nakita niya, nagpagaling si Jesus. Pero yung gabi na yun, marami siyang pinagaling. Marami siyang pinalayas na demonyo, nilagyan ng demonyo, pinalayas. Marami siyang pinagaling. Pero isa sa mga pinakatumatak sa kanya ay yung gumaling yung kanya mother. No? So doon nakita ni Pedro, doon pala nakita ni Pedro na, ay ito na yung Messiah. Ito na yung inaantay nilang tagapagligtas. Amen? Tapos nadagdagan pa. No? Yung hindi ka paniwala, yung wala sa linya ng kanilang pagtatrabaho, isang utos lang, ilang minuto lang. No? Yung hinahanap nilang pagpapala ay kusang lumapit sa kanila. Nakakagulat sila. Nakakagulat. No? Yung verse 9 po dyan, sabi niya, we're all amazed. Namangha po sila eh. Amen? Namangha po sila doon sa nangyari. Okay? So bakit sinabi ni Pedro na, go away from me, Lord. I'm a sinful man. Ganito po yun, no? Wala sigurong tao, no? Siguro lahat po tayo manliliit, no? Sino po dito yung naranasan nyo na yung kabutihan ng Panginoon? Amen. Yung presensya ng Panginoon na patuloy mo nararanasan. Patuloy na nagpapakita sa iyo ang Panginoon ng kabutihan. Himala. Diba? Hindi ba nakakapag-humble? Lord, grabe ka magpala. Ang galing mo. Napaka-faithful mo. Hindi ko akalain. No? Yung buhay ko, ganito lang, patapon. Pero ngayon, binigyan mo ng buhay, pinalaya mo, pinagpala mo, prinomote mo, inanak mo. Amen. No? Hallelujah. Hindi po tayo nalalayo doon sa mga buhay na pagka sa may kalsada sumusuray-suray, o ihahatid sa bahay ng kapwa niya tanggero, nagpapaikot ng baso. Wala nang pag-asa ang buhay. Pero nung na-encounter ang Panginoon, may nagbago sa kanya. Amen. Kaya nakita niya yung sarili niya, Lord, ang bait mo. Hindi mo karapat-dapat sa iyo. No? Panginoon, pinatawad mo ako, grabe ka. No? Ay wala nang patutunguhan ng buhay ko. But grabe ka, Lord. No? Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Amen. Kahit naman hanggang ngayon hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa iyo. No? Para sa iyo. Hindi para sa iyo. Dahil mahal niya ang kaluluwa, mahal niya ikaw, mahal niya ang buhay mo. Amen? Hallelujah. Matatapos na po ako, no? And then dumating po siya dito sa verse 11. Dumating po na diyan, no? Pero tignan niya po yung epekto. Di ba? Yung mga tao na nakapaligid sa kanila, yung pamilya mo, nakatanggap din ng blessing dahil sa iyo, napagpala dahil din sa iyo, no? Pati sila sumunod. Amen.
nakikita niyo po yung epekto, yung parang ripple effect, na kapag ikaw, sumunod ka sa Panginoon, i-bless ka niya, pati ang pamilya mo, at hindi magtatagal, darating din ng panahon na buo na kayong pamilya sasama sa Panginoon. Kasi sila rin po nakaranas ng pagpapala. No? Sila din po manliliit siguro sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. Kulang na lang. Nakaluhod po siya eh. Kulang na lang ibigay yung kanyang buhay. Eh, binigay naman talaga ang buhay niya. Kasi pagdating sa dulo, sabi niya po dyan, they pulled the boats up on the beach, tinulak nila, tinabi nila yung kanilang bangka, at saka po sinabi niya, left everything and follow Jesus. Meron po tayong kailangang iwan. No? Ano po ba yung isang bagay, isa, dalawa, tatlo, sabihin natin, no? Yung bahagi ng buhay mo na sinasabi sa iyo ng Panginoon, bitawan mo na. Sumunod ka sa akin. Ano po yung bagay na yan na sinasabi sa iyo ng Panginoon, bitawan mo na. Sumunod ka sa akin. Amen po ba? Nangungusap po ba sa atin ang Panginoon? Gusto ng Panginoon yung ating kung pagsunod sa Kanya. Buo. Amen po ba? Hallelujah. Deuteronomy 28, verse 1 and 2. If you obey the Lord your God faithfully and faithfully keep all His commands that I am giving you today, He will make you greater than any other nations. Amen. Promotion po yun mga kapatid. Sabi niya, greater than any other nation on earth. Amen? Kahit na po ikaw ay naglalako lang, nagtitinda ka lang, no? Kakaiba ka sa mga kapwa mo nagtitinda. Maliit lang yung tindahan mo, pero hindi ka nauubusan ng paninda. Hallelujah! No? Dati naglalakad ka lang papunta sa church, pero nung pabalik nakamotor ka na. Dati nagkakala ka nagbumotor, pero ngayon naka-4 wheels ka na. Obey. Kung sinabi mong obey, dahil sa Hebrew word, siyama. No? Narinig mo at nakinig ka. Amen? Pag nagsasalita ako, nagsasalita ako, nakikinig ka, hindi ka na nagpagkwentuhan. Hindi ka nakatingin sa katabi mo. No? Huwag mo nang tignan yung crush mo, tingin mo na sa akin. No? Obey mo na. Amen? Ano pa? Yung salitang keep. Mga kapatid, no? Ang keep at obey, hindi po nagkakaiba. Okay? Hindi ba pagka may binigay sa yung number nasa papel, ano ginagawa mo? Binigay sa yung number. Diba, nalagay mo sa bulsa. Kasi hindi pwede mawala. Nalagay mo sa pitaka. No? Nalagay mo dito. Tinatago mo. Bakit? Mahalaga. Ang salita ng Diyos, mahalaga. Itago mo. Hindi mo lang itago, ibig sabihin, pagnilay-nilayan mo. Kasi gusto ng Panginoon ang pagsunod mo nasa tama. Okay? Nasa tama po. Okay? Obey the Lord your God and all these blessings will be yours. Okay? Ang gusto ng Panginoon na ikaw po ay mapagpala. Hindi lang po pagpapala na material, kundi maging maayos po ang puso po natin. Kagaya po nang nangyari kay Pedro. Okay? Second na lang po, bonus na lang po yung blessing na yun. Pero ang unang naging maayos, ang unang naging blessing sa kanya, naging maayos yung kanyang relasyon sa Panginoon. Kinilala niya ang kanyang sarili, kulang siya pag wala ang Panginoon. Hindi sapat yung kanyang ginagawa pag wala ang Panginoon. No? Yung ginawa mo na lahat ng effort mo, pero kulang pa rin. No? At ang nagbago ng sitwasyon mo ay yung susunod ka lang pala sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. 3 points, okay? Because you say so, the turning point in Peter's life was moving past
his professional expertise and relying solely on Jesus' word. Okay? So marami po tayong dito mga hindi ko po alam yung mga ano po ninyo sa buhay. No? Kung ano po yung nalaman ninyo patungkol sa buhay. Pero isa lang po ang masasabi ko mga kapatid, no? Mas mahalaga po sa atin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Dahil sinabi mo, Lord, sige, susunod ako. No? Dahil sinabi mo, Panginoon, lalakaran ko ito. Amen? Dahil sinabi mo, Panginoon, susunod ako sa akin pong magulang. Amen? Hindi po ako mangongopya. Amen? No? Nagpe-pray ka, gusto mong pumasa. Tapos di ka nag-review. Gusto mong nagpe-pray ka, gusto mong makatrabaho, hindi ka nag-a-apply. Ano po? No? Hallelujah. Ano pa? The miracle of surrender. The breakthrough didn't happen on the shore. It happened in the deep waters when Peter chose to obey against his logic. Amen. Yan po sinasabi ko kanina. No? Kasunod po ng mga miracle. Una po yung ating po pagsunod sa Kanya. Amen. Kailangan po magkaroon ka din ng para maging ano yung obedience sa Panginoon, magkaroon ka ng desire. Okay? Huwag yung susunod ka lang. Kailangan meron kang desire. Amen po ba? Kaya ako sinabi ng Panginoon, if you love me, keep my commands. Yung salitang keep. Ingatan mo, alagaan mo, no? Magkaroon ka ng desire. Amen? Kasi yung tunay na love, di lang po yan feelings. Pag feeling mo, malungkot ka ngayon, hindi ka susunod. Feeling mo, masaya ka ngayon, ay, sarap magsiliko. Kahit bumagyo pa yan, yes! Bagong sarap ako ngayon. Masaya ka. Tapos pag sa sunod na linggo, maaraw, mainit, simba kaya ako. Ay, umaambo, simba kaya ako. Wala na nagpapasaya sa'yo. Amen po ba? Ang obedience, hindi nakabase sa iyong nararamdaman. Okay? Malungkot ka man, o masaya ka, dahil sinabi ng Panginoon, there is miracle sa pagsunod. Amen? And the true reward, the ultimate reward of obedience, isn't just the fish or yung provision, it's the transformation into becoming fishers of men. Amen? Bago siya naging tinawag, no? Bago siya tinawag, mga kapatid, kailangan maging maayos muna yung puso po natin sa Panginoon. Makita po natin, Lord, kung wala ka, wala ko dito. No? At yung tagumpay na ito, dahil po ito sa iyo, galing po ito sa iyo, yung tagumpay na ito. Amen po ba? No? Hallelujah. The best place to be is completely surrendered to the will of God. Amen? Ito yung desire natin. Hello? This is our desire. Amen? Wala na pong iba. Wala tayong ibang i-desire sa Panginoon. Lord, I want to completely surrender to your will. Oo, may mga decisions ka na kailangan mong desisyonan. Pero sabihin ko, yung decision mo, bago mo husgahan yan, tanungin mo muna ang Panginoon. Amen? Tanungin mo muna siya. Okay? Baka, Lord, pwede na po ba akong mag-boyfriend? Ang estudyante, no, na nag-aaral, no, ang kalooban ng Panginoon sa isang estudyante, magtapos ng pag-aaral. Hello? No? Magtapos ng pag-aaral. Amen? This is the place to, the best place to be. Amen? Hallelujah. Huwag pong mawala yung desire na yon sa ating pong puso. Amen po ba? Hallelujah. Ito na yung natin ulit. Okay. Nasabi na Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you, therefore, brethren, by the tender mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed
by the renewing of your mind, that you will prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. Yung ating pong pagsunod, kailangan po ng sacrifice. Ano po yung una ng sacrifice? Yung ating pong sarili. Yung ating pong katawan. Amen. Dahil ang katawan po natin, kalaban ng spirit. Yung flesh, kalaban lagi ng spirit. At gusto ng Panginoon, laging malusog ang spirit mo para hindi matalo ng flesh mo. Saka mo lang masusunod yung perfect obedience kapag malakas ang spirit mo. Amen. How do we do that? No? Do not conform. Ang gusto ng barkada mo, punta tayo dito, inom dito, nood doon, punta dyan. Yan ang gusto ng barkada mo. Pero sabi ng spirit mo na, hindi, wag. Amen. Hallelujah. Nagbayad ka sa jeep, no? Sobra ang binigay sa iyo ng driver na sukle. Ang gusto ng presyo, ay sayang to, di mo pinuso. Ibabalik mo. Will of God, yan. Obedience, yan. No? Yan yung mga maliliit na bagay na hindi mo napapansin na natutuwa ang Panginoon. No? Yung pag nakita mo yung nakita mo yung teacher mo, tita mo, lolo mo, nagbe-bless ka. Obedience yun. No? Marunong kang magpo at opo. Amen po ba? Nagpo ako sa inyo. O, dapat mga bata, marunong kayo magpo. Will of God yan. No? Sasabihin ng classmate mo, ay, hindi, huwag kang magpo. Okay lang yan. No? Pero sabi ng spirit mo na, magiging magalang ka. Amen? Sinusunod mo yung manager mo, kahit naiinis ka na. Yung supervisor mo, daming inuutos. Bumbuti ng utot mo. Pero magalang ka pa rin. Amen? Magalang ka pa rin. Kahit na ilang beses ka na sinasabihin ng magulang mo, nak, maligo ka na, anong oras na? Patawarin mo muna yung tayo. No? Magkakasala ako. Hindi mo na ako maliligo ngayon. Joke lang po yan. Mag-toothbrush ka na, anong oras na? Pag-ready ka na. No? Ay ba ito si utos ng utos? Utos ng utos. Utos dito, utos doon. Perfect will of God. Amen? Yung ikaw ay tawag dito, nahuli ka ng enforcer. No? Tinikitan ka. Huwag ka naman makipag, pwede po ba mas mura na lang yung ano? Pag nahuli ka, di huli ka kasi nagkamali ka. Amen? Honest ka na. Oo, di ba? Nagkamali ka, honest ka pa rin. At least nag-glorify yung Panginoon. Will of God. Amen. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid, no? Yung huwag mong kalimutan yung pagbabasa ng iyong salita. Pag-isip ko sa umaga, alam mo, naintindihan ko, kaya mo marami kang inaasikaso. Pero masasabi ko po, iba po ang pakiramdam kapag kinausap mo muna ang Panginoon sa umaga. Nagkakape ka muna. Pinakausap ang Panginoon everyday. Amen? Hallelujah. Ayan na po, no? So, doon na po nagtatapos ang ating pong discussion po. Purihin po ang Panginoon. Church, let us all stand up today. Magkakaroon po tayo ng altar po this morning. Hihingin po natin ang presensya ng Banal na Espiritu ng umaga. Okay, samantalangin po natin yung mga ang mensahe ng Panginoon. Miksi-miksi lang ito. Pero kailangan po natin dito galing talaga sa puso natin. Open your heart. Be honest with the Lord. Aminin natin ano man yung mga pagkukulang natin kung tayo man ay nagsisinungaling pa rin hanggang ngayon. Hindi natin ang tama sa Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon. Hindi mo po kalookan dito. Ako ay nagmumura. Ako po ay
nagdadabog sa aking mga magulang, Lord, patawad po. Patawad po. Close your eyes. Let's bow down our head. Come on. God is talking to you. Katulad ng mensahe po, napaka-iksing mensahe, pero malaman, nung na-met po ni Peter si Jesus, mayroon siyang nadamang ibang klase na kapangyarihan. Ibang klase itong kausap po na to. Tinawag niya, yes, Master. Kasi na-encounter po niya ang Panginoon. Ikaw, matagal ka na dumadaan dito sa church. Gusto ni Jesus, encounter mo siya ngayon. At sabihin mo lang sa Kanya, Lord, I repent of my sin. And I believe you, Lord, na ikaw lang po ang aayos ng buhay ko. Come on. Talk to the Lord. Talk to the Lord. Hingin natin ng tawad sa Panginoon na lahat ng mga pagkukulang na. Ang katamaran natin na hindi pagbabasa ng Biblia, hindi natin ng tawad. Hindi natin talaga may encounter si Jesus pag hindi natin alam ang Biblia. Hindi natin binabasa ang Word God. Hingin natin ang tawad sa Panginoon. Mas madalas ang pagbubukas natin ng social media nang higit pa sa Biblia. Come on! Huwag niyo po titignan. Pumikit po kayo, makipag-usap po tayo sa Panginoon. Lahat po tayo, individual po tayo. Makikipag-usap tayo kay Jesus. Sabihin natin, Lord, i-reveal mo po ang sarili mo sa akin. Lord, ako po Panginoon nagkasala laban sa iyo. Lord, tulungan mo po ako Panginoon. Ito pong aming pong lesson today. Lord, I want to obey you when I listen, when I hear your word. I will follow. I will follow. Hindi naman po pumasok sa kabilang, tayo nga lalabas sa kabilang, kundi nung mapakinggan mo at sinabi mo, Lord, ito pa rin kalooban mo sa akin. Be honest. Bilang estudyante, maging honest kayo kay Lord. Bilang mga nanay at tatay, maging honest po tayo kay Lord. Bilang mga lingkod ng Diyos, be honest tayo kay Lord. Ito rin pagkakataon. Bakit ka nandito sa kabila ng bumabagyo? Because you love Jesus. Walang pumilit sa'yo, walang nagtulak sa'yo, walang nag-pressure sa'yo. Kung saan kang pumunta kay alam mong late ka, pero ginawa mo lahat ang magagawa mo. Binagtas mo ang highway, napakalalim ng tubig, pero ang nasa puso mo, Lord, hindi, gusto ko magtumalo eh. Gusto ko po makapakinig ng salita, Diyos eh. Kahit na po ganito ang panahon, Lord, hindi ko titignan yun. Because I want to obey you, Lord. Like Peter. Like Peter. Come on. Every eyes closed. Nakapikit lahat. Hingin na tayo ng tao sa Panginoon. Sabi natin, Lord, talk to me. Lord, talk to me. Mag-usap ka po sa akin, Lord. Mag-usap ka po sa akin. Gusto mo pong sundin ka, Lord. Gusto ko pong maging honest sa iyo, Lord. Ayaw ko pong magmaskara. Gusto ko pong maging totoo sa iyo. Kasi wala naman pong naliligid sa iyo. Sige, come on, welcome mo. Welcome mo si Holy Spirit. Sabi mo, Holy Spirit, come into my heart. Come on. Come on. Ibitin mo si Holy Spirit. Holy Spirit, talk to me. Holy Spirit, please. Please, Holy Spirit. Please, Holy Spirit. Holy Spirit, talk to me. Talk to me, Lord. Lord, open my heart, Lord. Open my heart, Lord. Ayoko po ng ganitong buhay, Lord, na walang patutunguhan. When I hear the word, when I hear the preaching, Lord, namumusap ang Panginoon sa akin sa pamamagitan po ng mensahe ito. Lord, from now on, magiging tapat po ako sa iyo. Kung hinantawan po, Panginoon, maging honest po ako sa iyo, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa mga munting panalangin mula sa bibig ng iyong mga. Ito ay galing sa kanyang mga puso, sa kanyang isipan. Lord, salamat sa mensahe, sa mensahero ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, na nag-usap ka po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na mayroon po kaming dapat iwanan para lamang, Lord, completely
Jesus, I love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Kapag na po tayo. The church, let us all take our seats. Now we will proceed po sa part na nagbibigay po tayo ng opportunity sa brethren na magbigay ng patotoo this morning. And this morning, i-welcome po natin si Pastor Ruby para i-share po how God has changed their lives. Purihin ang Diyos ng buhay. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po ako magsimula, magpapakilala po ako. Ako si Ruby Rada Bandola. Amen? Ayan, salamat po sa privilege na ma-share po sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Ayan, syempre, ipapakilala ko po muna na kung paano po ako binago ng Lord. Amen? Alam niyo po, nung bago pa lang ako, kung paano hindi lahat ng nangyari sa pandemic ay hindi maganda. Kasi bunga ako ng pandemic. Yung pandemic na yon, doon umusbong ang GGBF Big Night. At sa pamamagitan ng isang tao na ginamit ng Lord, nakilala ko po ang Panginoon. Amen? At yung kasagsaga ng pandemic na bawal kayong lumabas, lumalabas po kami. Matigas po ang ulo namin. Kami po ay nag-share ng salita ng Panginoon. At sa pandemic na nangyari yon, ang daming ginawa ng Lord sa buhay ko. Amen po? Patuloy na kinilala ko ang Panginoon, patuloy na ginamit ako ng Lord, nang dahil sa isang tao na yon. Alam niyo po yung sinare ko kanina, no? Yung obedience, di po ba, no? Na si Jesus, merong nakita sa kanya si Pedro. At meron din po ako nakita sa tao na yon na parang magnet. Amen po? Yung tao na yun na ginamit ng Lord ay parang siyang magnet na kapag siya ay nagsalita, hindi mo siya pwedeng pahindian. Kasi gift ng Lord yun eh. Napakita ko po yung reverend dito na gift pala ng Lord, para din siyang magnet. Pero hindi po tayo lahat meron nun. Pero nakita ko sa isang tao. And then, grabe po yung sitwasyon ng buhay namin no, no? Na hindi mo talaga pwedeng gawing blessing ang kayamanan. Kundi ang Panginoon, kapag sa Kanya mo nakuha ang blessing na yon, walang sino man ang pwedeng makaagaw nun. Amen? Walang sino man pwedeng magnakaw nun. Hindi yun nasisira, hindi yun nasusulog. Amen po? Alam niyo po ang buti ng Panginoon. Sapagkat hindi lang binago dito ng Lord yung buhay ko. Binago na rin yung apelyedo ko. Amen? Nandaan sa GGBF, ako po ay kinasal. Kami talaga ni Brother Brian. Amen? Sa halagang 5K na kami po ay nakapagpakasal. Amen? Kaya ako po ay si Robin Bandola na. Nandaan po sa 5K na yon, ang dami pong binago ng Lord. Amen? Sa buhay po ni Bishop Rudy, siya po yung nagkasal sa amin. Amen po? Kaya sobrang, ang saya ko po nun kasi matagal na po namin gusto magpakasal ni Brother Brian, pero dahil gusto niya po ay saparin po kami magpakasal, wala po kaming sapat na pera. Pero si Lord, mayaman siya. Amen? Ginamit niya ang GGB ang family para kami po ay magpakasal. At ang ganda po, lahat po ng ninong at ninang namin, anointed pastor ba? Amen? Talaga naman, yung yaman talaga. Kaya sobrang blessed na blessed po ako. Amen po, alam niyo po, binabago ng Lord. Hindi po lahat ng mananampalataya ay malakas talaga siya. Dumating po ako sa mental na talagang, Lord, hindi mo na po kaya. Ang hirap po, alam niyo po yung sitwasyon na mag-isa ka lang, tapos hindi mo pwedeng i-share yung problema mo. At talagang halos bumigay po ako ng sa sarili ko lang, nagkaroon din po ako ng depression. Pero alam niyo po, one time na usap sa akin ng Lord, kaya naging memory verse 20, Matthew 11:28. Talagang natutulog ako ng tanghali na parang sobrang bigat yung pakiramdam ko. Wala po akong masabihan. Binigyan ako ng Lord ng verse, Matthew 11:28. Alam niyo po yun, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, at bibigyan ko kayo ng kakalingan. Pagkagising ko po, binuksan ko po yung Biblia, yung verse na binigyan sa akin ng Lord. Amen po? At yung pagiging obedience po natin, totoo po yun. Meron pong blessing ang Lord. Alam niyo, ang buti po ng Panginoon. Alam niyo po, hindi po natin pipiliin yung panahon, hindi natin pipiliin yung sitwasyon sa pagsunod sa Lord. Kasi wala din pinipili ang Lord kung kailan niya tayo pagpapalain. Amen? Hindi siya namimili
panahon. Hindi siya namimili ng sitwasyon. Pagpapalain ng Lord kahit anumang oras. Kaya nung pandemic na yon, alam niyo po, nasisiraan pa kami ng pagkain. Wala pa kaming trabaho ni Brother Brian. Pero yung pagkain namin sa bahay, sa sobrang dami, nasisiraan po, nakatanggap kami ng ayuda, meron kaming bigas, meron kaming galing ka sa Valenzuela. Kaya, masasabi ko po na ang Panginoon, kapag siya po ay sinunod natin at number 1 siya sa puso natin, kailanman hindi niya po tayo ihuhuli. Amen po? Ang dami sa akin pinaranas po ng Panginoon, no? Yung sakit, yung hirap. Pero alam niyo po, isa lang yung prayer ko kay Lord. Kasi nangako siya eh. Yung pangako niya na lagi ko pong pinanghahawakan, Lord, hindi ko to laban. Laban mo to. Akala niyo po, kasi meron pa akong verse na hindi ko makakalimutan bago pa lang ako sa Tiago 1, chapter 1, verse 2, na magdala ka sapagkat dumaranas ka ng pagsubok. Lord, bakit ito? Bakit ito yung verse na to? Ayun pala, mararanasan po talaga natin yung mga pagsubok sa buhay, yung hirap. Pero yung verse na yun ay hindi ko siya makakalimutan simula nung nakilala ko yung Lord. Ang galing ng Panginoon. Amen po? Kaya hanggang ngayon, tumikilos ang Lord nung nakaraan, naputulan kami ng kuryente, nasa trabaho ako, pero tawag pa ako ng tawag. Hindi ko po yung iniinda na, Lord, bakit ako ganyan? Naputulan kami ng kuryente, pero kinabukasan, sabi ni Brother Brian, ayan, magbayad ka na kasi hindi tayo nakabayad. Tapos, ay hindi, napunta muna ako sa Bible study ko sa St. Mary, kasi meron po akong Bible study. Eh, tinuunan ko yung Lord. At andun pala sa St. Mary, yung pinadala ng Lord na magbibigay sa akin kung bayad ng kuryente. Amen po? Kaya ang buti ng Panginoon, alam niyo po, patuloy po panghawakan yung pangako ng Lord. Kahit po nasa trabaho ko, alam niyo po yung pagsubok, wala yung pinipiling oras. Tinitira ko ng kaaway sa trabaho. Pero, while your prayers sa akin ng Lord, dapat umaga pala, Lord, hindi ko tinatanggap yung mga ganitong pagsubok. Amen po? Hindi ko tinatanggapin. Kasi ikaw yung makikipaglaban para sa akin. Amen po? Naging warrior tayo kasi alam ko, na alam din ng Lord na kahit nasa po tayo, talagang yung kaaway ay nandyan. Hindi yan makawala. Nasa jeep ka nga lang, sinubo ka ng Panginoon, naglalakad ka lang, muntik-muntik ka na akong madulas, kasi madulas na yung sapatos ko. Pero alam mo po yung Lord, talagang kinakapitan na ako para hindi ako madisgrasya. Kaya, salamat sa Panginoon, salamat sa mga kabutihan na ginagawa niya kasi naranasan ko po kung paano sumunod sa Panginoon. Hindi naman yung 100%, pero si Lord, pag nagbigay yan 100%. Amen po? Ayan, salamat po sa Panginoon at palapang po natin ang Lord na lahat. Thank you, Church. Let us all stand up. Ihanda po natin yung pagkakalog natin ngayong umaga. Hindi po tayo sa prayer this morning ng Tyson offering ni Noe. Yes, yes, yes. Tayo. Amen ba? Bless ba tayo lahat? Nakasan niyo ba? So, pray tayo kay Lord. Okay? Ngayon, bulan man, thank you sa lahat kung kayo na pumunta. So, I believe pa rin na may gagawin sa atin si Lord sa panahon na ito. Amen? Okay, share ko lang okay? Short lang. Okay, so, share ko lang last year about sa ganito, yung movement sa akin ni Lord. So, last year talaga super yung financial struggle ko. Kaya dumating ako dun sa point na pagkarating pa lang ang sahod ko gusto. Negative pa. Kaya, gladly, isang taon na yun, August din yun. So, by that time, nag-iisip ako, sabi ko, Lord, wala na akong kakainin pag nga-on-site pa ako. So, tapos biglaan na lang nag-announce na from 2 weeks to hindi ko na kailangan umalis, umabagyo din noong mga panahon na yun na umuulan din. So, isipin nyo na lang yung naging move sa akin ni Lord kung nasubaybayan nyo man yung buhay ko ngayon dito sa GGBM. Like last year talaga halos isipin mo yung 500 pagkakasya mo sa isang linggo. So, isipin nyo na lang kung gano'ng ka-tindi yun sa lahat ng pangangailangan mo, okay? So ngayon, pray tayo kay Lord, okay? Isipin mo, okay, sa 2 Corinthians kasi sinabi doon, kung ano yung tinanim mo dyan, yun ang ma-harvest mo. Naniniwala ba tayo doon? Hindi man siya yung katulad ng blessing na inaasahan mo, okay? But it will be something na
magiging matutuwa ka. I testify on that. Kasi minsan ang disappointment kasi sa bumula sa blessing na hindi mo hindi mo inaasahan. Kasi may inaasahan ka eh. You're expecting something, tapos pag binigay sa'yo ni Lord is iba, hindi mo na-appreciate yun. Okay? So, you have to learn, okay, not to expect anything, but to expect the blessing, but to count the blessing. Okay? So, ngayon, gagawin natin, pray tayo. Tatanin mo dyan yung gusto mong ilagay. Sige, financial. Kung may dala kang matok, sige, ilagay mo dyan. Okay? Pero, ito lang i-share ko sa inyo. May plano sa akin si Lord. Jeremiah 29:11. Okay? So ngayon, pray tayo. Bibless natin yung mga offering natin kay Lord. Ibahagi nyo ng buong puso. Sinabi yan. Okay? Magmula Old Testament hanggang New Testament. Okay? So ngayon, let's close our eyes. Okay? Feel the presence of the Lord. Lord, salamat po Panginoon na hanggang ngayon, especially ako muna Panginoon, na sinustain mo ako Panginoon. A year ago Panginoon, sobrang struggle din pala talaga ng nangyari sa akin. But it learned me a lot. I learned a lot from it, Panginoon. And kung sino man ngayon, Panginoon, ang nagkakaroon ng mga financial struggle ngayon, Panginoon, Lord, let be yung mga offering nila dito, Panginoon, is yung susi para dun sa blessing na yun, Panginoon. Panginoon, i-bless mo sila ng 10 exponentially, Panginoon. Kung gaano mo pinapabagyo ngayon ang Pilipinas, Panginoon, or Maynila, alam ko yung blessing na yun ay darating din sa aming mga buhay, Panginoon. People, i-declare nyo na sa sarili nyo ngayon, Panginoon, pagpapalain itong church na ito, Panginoon, at lahat pa ng mga magiging GGBF at ang GGBF ngayon, Panginoon. At sa lahat ng sumasamba sa iyo, Panginoon, Lord, pagpalain mo yung mga binigay nila, ito'y pinaghirapan nila, pinagpuyatan nila, at ikasambok sa mga kanilang paghihirap, Panginoon. Panginoon, salamat pa rin sa iyong kabutihan na nasusustain mo kami every day, every second, every hour of our life. So, Panginoon, papuri pa rin sa inyo, Panginoon, na ito binibigay namin ng buong puso, Panginoon, at naway ito'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. In Jesus' name, salamat po, Panginoon. Binibless ko kayong lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. Tara. Church, now we proceed po sa atin. I-discuss po natin yung ating narinig earlier this morning. Ito po yung group discussion. First would be surrendering to the will of God. Will give you blessings, pero bakit ang hirap gawin? Yun. Discuss natin. Bakit? Minsan napakalinaw ng mensahe, alam natin kung anong dapat gawin, pero bakit ang hirap? Second question, meron ka bang hirap bitawan ng bagay sa buhay? Naging dahilan kaya nahihirapan ka sa mundo sa Diyos. Pero ba tayo mga bagay sa buhay na ayaw natin i-give up, na very precious sa atin, na wala tayong tiwala na mas precious pa ang ating relationship kay God kaysa dun sa ayaw natin bitawan? So yun po, yun yung 2 questions na kailangan natin discuss this morning. Let us, I think we can make 4 groups or 3 groups. Sige po, let's form small circles. So, lahat ng mga men dito, yung kung may mga kalalakihan dito sa akin. Okay? Yung pong mga napag namin kahapon ay mag-active
Activate na po kayo, mga leaders. Kayo na. Pick up na kayo ng mga ladies. Ang mga teams ay si Rita. Si Rita, sino? Sino rin? Sino po? Okay, iwasan na paghihiyawan, mapagpag. Okay, sa mga sinasabi ko, sige, kuha na ng kwento. Okay, malinaw yan ha. According to our preaching this morning, doon po tayo mag-meeting. Okay? Okay na ba? Sige, magpaparticipate lahat mga leaders. Huwag niyong uubusin yung oras ninyo. Ibigay niyo na kagad sa mga miyembro ang pagsasalita. Huwag po kayo ang magsasalita ng buong oras. Okay? Huwag po tayo basta ang leader magpapasilitate lang. Bigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga miyembro. Okay, sige po. Sobrang dami niyo. Ang dami niyo. Dapat mga 5 lang yan eh. 5 lang dapat po yan. Okay, okay na po kayo? Hati. Ang dami niyo. Hati sa yan po eh. Sino yung leader pa ninyo? Para mas maganda lahat mga kapagsalita. Ayan. Sige po. Sige, ready na. Huwag lang lalakasan ng boses para hindi makakasama katabi ha. Okay, sige po. 15 minutes.
Amin sa po upuan at magpe-pray po tayo para sa ating pong bansa sa mga bagyo na ito at sa mga iba pang mga pangangailangan ng ating pong bayan. Okay, sige po. Balik na sa upuan. Ayusin na po. Okay, so bago po tayo mag-pray, latag natin muna yung pag-pray natin. Pag-pray natin ang ating pong bansa. Una, yung pong corruption issue. Pero wag na po tayo mamumulitika sa prayer. Baka po mag-pray tayo, namumulitika pa tayo sa prayer. Hindi po. Pwede tayo manalangin na, Lord, iwalagan mo po ang aming pong Pangulo at wag mo pong pahintulutan, Lord, na hindi po mabaliwala itong mga na-expose na ito. Ganon. Ang aming pong bansa, matindi po ang mga pagbaha. Ibang klase itong bagyo na ito. Parang isang linggo yata na halos hindi yung mga ninabahan natin di pa tuyo hanggang ngayon, di ba? Sobra yung moisture niya, no? So, ibig sabihin po nun, maraming salamat sa kabila ng lahat na mahirap, no? Mahirap dumalo, pero pumunta pa rin po kayo para po makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ha? Okay, sa bansa natin, yung weather, ano pa ba?